Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Alam nyo po mga kaibigan, nasasabit ang pangalan ng mga tulpo dito nga sa kabalbalan din ng magkapatid na Yap. Lalong-lalo na itong si Eric Yap sa malawakang korupsyon sa flood control projects na may malaking koneksyon din sa mag-asawang Diskaya. Samantalang hugas kamay naman ng mga Duterte na wala daw silang koneksyon sa magkapatid na Yap sa usapin ng korupsyon. Totoo nga ba? At Sara Duterte, panay sisi sa gobyerno matapos siyang sampahan ng kasong plunder. Kaya naman binira ang patutsada at paninira na naman ng ating vice-presidente. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike mo nating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Kamakailan lang, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na frozen na ang assets ng magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Representative Edvic Yap. Pati na rin ang mga kumpanyang konektado sa kanila na Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Kaugnayan ng pagkakasangkot nila sa DPWH corruption schemes at flood control scandal. Ayon kay PBBM, frozen ang nasa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets. Base sa rekomendasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. 7 air assets ang nakapangalan sa Skyyard, isa naman na nakapangalan kay Congressman Edvic Yap. Grabe mga kaibigan, no? Ang yaman. Tsaka parang si Zaldico lang din. Oo, itong magkapatid na Yap na ito. Well, magtotropa nga daw ito no? Magtotropa sa usapin ng korupsyon. Sabi ng dating senador Manny Pacquiao. 'Di ba? Binulgar na nila dati 'to pero ewan, walang nangyari mga kaibigan. Ngayon lang talaga. Pero sino nga ba ang mga Yap at paano sila nasabit sa tinaguriang pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas? Okay. Isang neophyte congressman ng ACT-CIS party list, si Representative Eric Yap, nang maupo siya bilang House Committee on Appropriations Chairperson noong 2020. Siya ang kauna-unahang baguhang mambabatas at party list representative na namuno ng isa sa mga pinakamakapangyarihan at kontrobersyal na komite sa Kamara. Hindi na rin bago ang kontrobersya kay Yap dahil una na rin siyang nasangkot sa mga alegasyon ng bid rigging sa mga panahon ng kanyang chairmanship. Unang nadawit sa flood control probe ang pangalan ni Congressman Eric Yap nang lumutang ang Senate witness na si Orly Gutesa. Aniya, nag-deliver umano si Yap ng 46 suitcases na naglalaman ng 48 million pesos each o katumbas ng 2.2 billion pesos sa bahay ni Zaldico sa Valle Verde noong December 2024. Pinabulaanan ni Yap ang mga akusasyon na tumanggap siya ng kickbacks at may kinalaman siya sa nangyaring flood control scandal. Wala na rin daw siyang kaugnayan sa construction firm na Silver Wolves, ang kontraktor na nahaharap ngayon sa mga maanumalyang flood control projects sa La Union. Dahil ayon sa kongresista, nag-divest na siya rito. Taliwas ito sa resulta ng investigasyon ng AMLAC. Ayon sa mga dokumentong nakuha namin, 2022 nagsimulang magkaroon ng transactions ang Silver Wolves sa DPWH. Sa kaparehong taon, nagsimulang lumobo ang financial transactions ng kumpanya. Naaabot sa 16.6 billion pesos hanggang 2025. 3.1 billion pesos dito galing sa pondo ng flood control contracts na nasungkit ng kumpanya. Sa pagsusuri ng AMLAC, sourced from DPWH ang lahat ng cash inflows na ito. Taliwas sa sinasabi ni Congressman Yap na wala na siyang financial interest sa Silver Wolves, nadiskubre ng AMLAC na aabot sa 6.1 billion pesos ang fund transfers na naitala mula sa Silver Wolves patungo sa personal accounts ng magkapatid na Eric at Edvic, pati na rin sa isang Mark Anthony Ching na business partner daw ng mga Yap. Akala siguro mga kaibigan ni Eric Yap, panahon pa ni Duterte. Oo. Yan, na yung simpleng pag-deny niya lang, yung simpleng sabihin niya lang na hindi totoo, okay na, lusot na. Akala niya siguro mga kaibigan, abay kayang depensahan ni Erwin Tulfo itong kinasasangkutan nila, itong magkapatid na Yap. Pero wala mga kaibigan, kahit anong deny pa niya, ayun, may resibo ang AMLAC. Ay nako talaga. Bukod pa rito, nadiskubre rin ng AMLAC na tila may ilang kontrobersyal na contractors na nagsisend ng pera sa bank accounts ni Congressman Edvic Yap mula 2022. Kabilang na riyan ang St. Timothy Construction ng tinaguriang flood control royalty na Sara at Curly Diskaya. Sa kabuuan, aabot daw sa 161 ang bilang ng direct transactions ni Congressman Edvic sa mga kontraktor. Aabot ang perang inilipat sa kanya sa mahigit 4.7 billion pesos. Ayon sa findings ng AMLAC, may sapat umanong basihan para sabihing ang mga DPWH funds na inilipat sa Silver Wolves ay napunta rin sa magkapatid na Yap at mga negosyong kontrolado ng Yap family. Ayun mga kaibigan, kaya hindi pwedeng maghugas kamay din dito ang mga Duterte na wala silang koneksyon
kay Eric Yap. Dito nga sa magkapatid na Yap na ito, lalo pat malaki ang koneksyon nila dito sa mag-asawang Diskaya. Alam nyo mga kaibigan, mantakin nyo etong si Eric Yap, di ba? Kaibigan to ni Pulong Duterte. Neophyte dati to na congressman, itong si Eric Yap. Walang experience, walang kaalam-alam sa batas, pero ginawang chairman ng appropriation. Di ba? Ang tindi, sa panahon po yan ni Duterte. Bakit? Dahil siguro, tropa ni Pulong Duterte. At ang nakakapagtaka dito mga kaibigan, sa kabila ng ipinahiya pa dati ni dating Pangulong Duterte dito kay Eric Yap, nasangkot daw siya sa korupsyon, abay ang tanong, may nangyari ba? Kinasuhan ba siya? Wala po. Ang sabi kasi noon ni Eric Yap, hindi po totoo yan, Mr. President, mahal kong Pangulo. Ganon mga kaibigan. Ang ginawa naman ni Digong, ang dating Pangulo natin, okay na tayo. Ayun mga kaibigan, puro optics lang si Duterte. Kunwari galit sa korupsyon, pero kita nyo naman kung sino ang nabubusog. Kaya naman mga kaibigan, ang nangyari ay eto. Di ba? Yan ang nangyari. Sumunod, biglang merong 51 billion na flood control projects na ibinigay sa distrito ni Pulong Duterte. Di ba? Matindi mga kaibigan na mapahanggang ngayon ay binabaha pa din ang nasabing distrito. So mga kaibigan, binunyag din ni dating Senador Pacquiao itong mga kabalbalan ni Eric Yap. Di po ba? Eric Yap, Zaldico at Pulong. Kaso walang naniwala sa kanya bagkus siniraan pa siya. Ganyan ang galawan ng mga Duterte noon. Umabot din yan mga kaibigan, yung usapin na yan, yung issue na yan, kay Ombudsman Martires. Pero wala Anong pang ine-expect natin? Tinulugan. Pero ngayon mga kaibigan, dahil sa utos ng Pangulong Marcos na imbestigahan lahat ng korap, abay heto na po, unti-unti na silang natatanggalan ng maskara. Tulad na lamang mga kaibigan ni Sara Duterte na sinampahan ng plunder. Kaso mga kaibigan, ang sabi ni Vice Presidente, abay fishing expedition daw lang ito. Sinasabi niya na wala namang basihan, walang ebidensya. Gawa-gawa lang daw mga kaibigan para siya ay siraan. Nililihis daw ang usapin sa flood control corruption. Yung plunder na sinampa at yung paglabas daw ni Ramil Madriaga, pakana lahat. Pakana lahat ito ni Pangulong Marcos. Well, totoo nga ba? Well, tingnan natin mga kaibigan. Today, may mga nag-file po ng complaint sa Office of the Ombudsman against the Vice President. Kabilang po doon yung plunder, graft, malversation, and other charges. Kaugnay po ng issue ng confidential funds, may we get the palace's reaction and comment? Muli, kung ito naman po ay meron silang basihan para masampahan ng kaso, ang Vice Presidente, depende na po yan sa mga complainants. Kung ano po ang isinasaad sa kanilang complaint, kung nakapag-attach sila ng kanilang mga ebidensya, mas maganda pong maimbestigahan ito na mabuti. Malinaw naman, di ba mga kaibigan? Walang alam dyan ang Pangulo sa isinampang kaso. Tulad po ng sinasabi ngayon ni Attorney Falsis. Sila Professor Shelo Magno, Father Plaby, na kilalang kritiko ni BBM ang nagsampa po ng kaso. So malinaw po dyan na walang kinalaman dyan ng Pangulo. Taliwas sa sinasabi ng PDP Laban at mga DDS na si Marcos daw ang may utak ng lahat ng ito. Kaya tama na ang palusot, sagutin na lang ang kaso kung may sagot. At siguro, dagdag na rin natin mga kaibigan, huwag magtago. Di ba mga kaibigan? Ay nako. Na-inform po ba ng BJMP ang Malacanang tungkol po doon sa umano'y makailang beses na pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa Camp Bagong Diwa ng 10 oras ng gabi? Ano pong impormasyon yung nakarating sa Malacanang? Sa ngayon ay wala pa po rin na 10 oras ng ibibigay gabi. sa atin kung anong update patungkol po dyan. At kung meron man pong ganitong instance, siguro po ay alamin po natin mula sa DILG. Tingnan na lang po natin. Tama na. Follow up lang, ma'am. According to the post of Mr. Montulfo online, specifically yung binibisita daw po ni Vice President ay yung detainee na si Ramil Madriaga at nakikiusap di umano na huwag magsalita tungkol dun sa pakikipagsabwata ng mga Duterte sa drug lords at Pogo. Ano pong masasabi ng palasyo? Nabasa nga po ito at nadinig na po at nakita kung ano yung naging statement ito si Ramil Madriaga na di umano ay bagman ng Vice Presidente at sasabi pa na mga Pogo operators at drug lords ang siyang nag-finance sa pangangampanya ng Vice Presidente.
Kung ano masasabi ng palasyo dito, mas maganda po siguro na si Vice Presidente muna ang inyong tanungin at kung ito kanya mapapasinungalingan. Well, totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro, tanungin natin ang isang VP Sara Duterte. Well, sa halip kasi mga kaibigan na linawin ng mga paratang, ang sagot lagi ni Sara Duterte, ginigipit siya dahil sobrang lakas niya daw at nangangamoy the next president. Galing, no? Alam nyo mga kaibigan, gas-gas na eh. Yung linyang pinupolitika ako, ginigipit ako, di ba? Kung wala kang tinatago kasi, hindi ka dapat matakot sa investigasyon, di po ba? Hindi yung nagtuturo ka na para bang ang lahat na lang wala kang bahid ng korupsyon samantalang nandyan naman lahat yung mga resibo. Tapos sabay isisisi sa Pangulo, di ba? Ang tindi. Di ba alam naman natin na hindi porket malakas ang apelyido, automatic inosente mga kaibigan. At hindi porket may nagkaso, automatic na paninira ang lahat ng ito. Oh, di po ba? Tapos yung sinasabi ngayon ni Sara Duterte mga kaibigan, abay eto, hinihikayat ko ang ating mga kababayan, huwag basta magpapadala sa mga paninira. Alam mo talaga no mga kaibigan, no? Patuloy tayong magdasal. Uy, magdasal? Aba? Tindi. Patuloy tayong magdasal para sa kapayapaan. Sana nga lang totoo mga kaibigan, no? Yung sinasabi dito ni Sara Duterte. Kasi nga naman mga kaibigan, kung totoo ang sinasabi dito ni Vice Presidente Sara Duterte, abay patunayan yan sa tamang proseso, hindi sa patutsada, no? Sa social media, hindi sa pa-victim narrative, di po ba? Kundi sa harapan ng batas at sagutin niya lahat-lahat. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.